Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong dating uso na ngayon ay laos na. Pero itapik ho natin, pag-usapan natin ito na kahit papano ay update ho ang taong bayan. Kasi dati ho ang mga vlogger ho nito, umaga, tanghalian, merienda, hapunan, midnight stock, meron pang madaling araw. Lagi ho nilang binablog ho itong itong hero nila. Oo, walang iba, palakpakan natin. Siyempre, yung may-ari ng kaluluwa nila, mga kababayan. Pastor Kibuloy. Grabe, Pastor Kibuloy, yung mga vlogger mo dati, nag-iiyakan pa, wala rin iwanan. Nung dinala ka yata sa may Sacred Heart, pina-check up yung puso mo, wala man lang yata ang vlogger na sumama. Nung lumabas ka, wala man lang yata ang vlogger na sumalubong para i-live ka. Asan yung mga vlogger mo? Hindi ka na kasi uso no? Wala na rin yata nagba-vlog sa'yo ngayon. Hindi mo lang nag-a-update. Kahit pa paano i-update yung taong bayan ni Chris Ulo, ikaw, di ba? I-update ka namin. I-update kita sa kanila. Eto mga kababayan, si Pastor Kibuloy, may-ari ng kaluluwa nila, tinakbo ho sa hospital. Pakinggan natin. Na ospital ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ay, nako. Sorry. Napindot. Talimiyadж po. Na ospital ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pneumonia. Dinala sa Rizal Medical Center si Kibuloy matapos makaranas ng hirap sa paghinga noong January 18. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, inirekomenda ng doktor na ma-confine ang 74 na taong gulang na si Kibuloy matapos ma-diagnose na may sakit na community-acquired pneumonia. Nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking na walang piyansa sa Pasig Regional Trial Court. Medyo naka-relax si Kibs, mga kababayan. Tingin ko hindi drama ito. Totoo ito kasi ito si Kibuloy nasa 70 plus na rin ho, mga kababayan. Tapos alam nyo naman kung paano lumaki ito, marangya ang buhay nito Malamang sanay lagi sa aircon ito. Tapos biglang napunta sa isang pasilidad na walang special treatment, walang aircon, mainit. 70 plus na ito. Talagang makakaramdam ito ng sakit, mga kababayan, ha? Tayo naman dito, mga kababayan, pag alam natin ng isang tao, ganito na, hindi naman tayo, kumbaga, nakadapa na, sinisipa mo pa. Hindi naman tayo ganon. Ngayon, ang malas, kapag gumaling daw, balik selda na naman. Pakinggan natin. J-Rex Bustinera, ito'y kaugnay pa rin po, kay Pastor Apollo Kibuloy na na-hospital po. Jail Superintendent Bustinera, magandang umaga po. Si Robert Mano po ito sa programa ni Kabayang Noli. Yes, Sir Robert. Magandang umaga po at sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa. Opo. Good morning po. Sir, nabanggit naman po ninyo before itong pagpadala sa ospital kay Pastor Kibuloy dahil sa pneumonia. Ngayon po, habang tayo nag-uusap, nasaan po ang pastor? Tama po, nasa ospital pa rin po siya. Dinala po natin siya sa emergency department ng Rizal Medical Center noong Sabado, bandang alas 5 ng hapon dahil emergency case po ito dahil nahihirapang huminga. And then initial diagnosis nga po ito ng community-acquired pneumonia. And then doon naman po from RMC, nirecommend din po nung attending physician na ilipat sa ibang hospital due to insufficient facilities. Kaagad naman po. Mukhang seryoso itong pneumonia. Matanda na rin kasi ito si Pastor Kibuloy, 70 plus na. Nahirapan daw huminga, may pneumonia.
Ay, seryosong sakit ho to, mga kababayan. Kasi alam naman natin, may ibang mga ganyang sakit talagang nawawalan ho ng buhay. Lalo na ho kung medyo salat ka sa pera. Nilipat din natin, nag-provide tayo ng security. Naka-confine pa rin po siya sa hospital. Inaantay na lang po namin ang abiso o discharge order para ibalik na rin namin sa selda pag natapos na po yung confinement. Opo, saang ospital po siya naka-confine ngayon, sir? I'm sorry sir, hindi ko po maaaring i-disclose ngayon for security reasons. Okay po. Pero ito pong paglilipat natin sa kanya doon sa isa pa pong ospital ay na isabi naman po natin may go signal ng korte. Ito pong protocol po kasi natin. Yes po, alam na po ito ng court. Nakipag-ugnayan po tayo nung Lunes. Nearest government hospital po kasi ang protocol during emergency or life or death situation. Kaya yun po yung RMC, Rizal Medical Center, ang nearest government hospital sa Pasig City Jail. And then since may medical advice po, kaya sinunod lang din po namin. Within the day din po yun, yung anong araw din na yun. Advice naman po ang court. Opo, advice naman. Sir, prior sa pagdala kay Pastor Apollo Kibuloy sa Rizal Medical Center at prior dun sa emergency na yun ng Sabado, dun sa hirap niyang paghinga, may iba pa bang may sinabi pa siya, may iba siyang nararamdaman? Natalaw na kaya ni Digong ito si Kibuloy? Ano? Nako, baka nalulungkot si Digong, no? Baka naiiyak. Ano? Kaso parang si Digong pa yata hanggang ngayon ang ambassador ng ari-arian ni Kibuloy eh. Dalawa lang yan, nalulungkot or natutuwa si Digong, ano? Ramdaman bago yung nangyaring pagtakbo sa kanya sa ospital? Bago po, base po sa kanyang record, bago po siya dalahin sa itong kaso ngayon sa pneumonia, may mga complaints na po siya na nahirapan nga pong huminga for several days at nagpapacheck up sa aming infirmary. At ito naman chinek up ng BJMP physician natin, kaya nga po nirekomenda nung Saturday na dalhin na. Prior din po nito, meron din pong pumupunta kanyang regular check-up sa kanyang cardiologist. Pero may mga other request din po siya for check-up dati na hindi naman po nagagrant. Kaya lang ito nga po talagang case nung Sabado is emergency case naman po ito. Kaya po dinala din namin. Ayan. At ngayon po ay under observation siya. Day by day ay nagbibigay naman po ng update sa inyo yung ospital na pinagdalhan sa kanya. At ano po ang assurance sa inyo? Gumagaling na ba siya? May hinihintay na lang tayo mga clearance para maibalik na siya dyan sa Pasig City Jail? Yes, may nakaantabay po tayo doon. Una, yung security protocol natin in place at mahigpit. Pangalawa, meron din po tayong medical officer doon na regular nagmo-monitoring from BJMP na nagko-coordinate din sa hospital. Sa ngayon po... Ang ano kasi rito, wala kasing special treatment kay Kibuloy. Wala siyang... Alam nyo naman, mga nagdaang administrasyon, pag may mga nakukulong na ma-impluensyang tao, kilala, mapera, mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, gumagawa ng sariling selda, or may nire-renovate na selda, tapos lalagyan ng aircon, television, medyo may entertainment. Dito, nung nakaraan, di ba si Kibuloy, parang nagre-reklamo yung abogado niya, sinabi na interview, na wala raw social media, walang cellphone, walang nakakausap. So, mapapraning ka talaga sa loob ng wala pang aircon. Sabi ko nga, kung sanay ka sa aircon, tulad ng ni Kibuloy, mukhang marang niya ang buhay nito doon sa KOJC. Biglang mag-iiba galawan ng mundo mo. Walang entertainment. Walang mga cellphone. Walang kahit anong nakakausap. Walang masyadong hangin. Ito sa KOJC, mukhang presko doon. Walang chicks. Ibig sabihin walang walang mga kaibigang babae. Walang aircon. Mag-iiba ka talaga May halo ng depression yung ganyan. Po, nagpapagamot po siya at nag-aantay nga po tayo ng abiso mula dun sa kanyang attending physician doon kung pwede na i-discharge. Kasi gusto rin po namin siguraduhin na mula sa BJMP na ibabalik po namin ito sa selda once na may discharge order at gumaling na po. Wala naman pong kasi nasa BJMP custody pa rin po siya. Opo. Sir,
isa pang tanong dyan, kung if ever na gumaling na siya, pneumonia, yung acquired community pneumonia, yung sinasabing sakit niya, iba, pagbalik po na dyan sa Pasig City Jail, ay ihahalo pa rin po ba siya sa mga ibang PDL or bibigyan nyo siya ng hiwalay na selda dahil doon sa kanyang kalusugan? Wala naman po tayong ibang paglalagyan kundi po yung dati niyang selda. Bago po ito nangyari, nagkaroon naman po tayo ng tuberculosis mass screening o TB mass screening sa lahat ng populasyon, yung buong 1,500 po doon ay chinek naman na at wala na rin naman pong, nahiwalay na po yung mga may nakakahawang sakit. Definitely, Talagang ordinaryong ano lang talaga yung pinaglalagyan ni Kibuloy. O at least dito may nakakausap siya. Kesa doon sa unang pinaglagyan niya sa Camp Crame, sa Quezon City, parang balita ko mag-isa lang yata siya doon, wala siyang nakakausap. Oh, wala, isipin mo, walang nakakausap, maliit lang ang kulungan, walang cellphone, walang social media, walang entertainment, walang kahit ano, aircon, television. Dito sa may Pasig City Jail, kahit paano, walang special treatment, walang aircon, walang kahit ano, pero may mga kasama siya dun sa loob. Oh, kahit paano may mga nakakausap siya. Oh. Ewan ko, baka pagbubulahin siya. May pag-usap ka lang ng maayos, Kibuloy, ha? Para hindi ka tablahin dyan sa loob ng selda. Mamaya sabihin mo, akin ang kaluluwa nyo, ha? Akin kaluluwa nyo. Huwag gano'n, para usapin ka ng matino. Ipagbalik niya, balik sa selda po yun. Opo. Wala naman po tayong VIP treatment o special treatment sa BGMP. Ito'y kahit nanggaling po siya sa sakit ng pneumonia, balik siya doon kung saan selda siya na ilagay nung una at pati mga kasama niya, yung pa rin. Ganun pa rin po, doon pa rin po kasi wala na po talagang ibang bakanting selda rin naman po doon. At yun na yung best na selda base sa classification natin at sa assessment ng warden. Or kwarto, office na pwedeng paglagyan sa kanya, hindi magiging o di aabot sa ganun, jail superintendent? Hindi po, bawal ho yun. Talaga pong kailangan sa selda po siya ilagay. Ayun po yung utos din ng aming Chief BGMP, si Jail Director Roel Rivera, na walang special treatment. Talagang sa selda ho yan. Ngayon po, sir, na nagkaroon siya ng community-acquired pneumonia, dyan po sa ibang mga PDL po natin, ano po yung balak natin na gawin para masiguro din na wala po silang ganyang sakit, sir? Opo, may regular screening sa tuberculosis, pina-x-ray natin lahat sila. Para mahirap kasi doon, syempre may edad na si Kibuloy, 70 plus na. Tapos yung mga kasamahan niyang bilanggo doon, baka may mga sakit. Baka masyelan ito si Kibuloy, baka may bumahing lang isa dyan, matalsikan lang ng konting bahing si Kibuloy. Baka ano na to si Kibuloy, baka trangkasuhin na agad. Kaya importante yan. Kailangan ma-check talaga yung mga kasamahan niya. Baka sanay lang ang kasama nito, sila Eric, sila Kabadoy, sila... Hindi lang tuberculosis, ma-detect din kung may mga respiratory condition yung ating mga PDL. So far, nahiwalay naman na po at nagamot na yung iba. Ganun pa man, at the national level, at fourth quarter last year pa ho, nag-early procurement activities na po tayo ng mga para sa mga gamot at kailangan para lalo ngayon darating na summer sa ating mga PDL. Kabilang na ho dyan yung Pasig City Jail. At ganun pa rin po, tuloy-tuloy na of course 24/7 may nakabantay naman po tayo sa kalagayan pangkalusugan o may mga jail nurses natin sa ating mga infirmary. Opo. So, ganun naman po kahit sa lahat, ordinaryong bilanggo, pare-pareho lang ho ang pagtrato natin. Opo. Sir, dun po sa selda ni Pastor Kibuloy, ilan po sila nga doon na magkakasama? Yung pong selda niya ay nasa 20 plus po silang magkakasama doon. Dami. Lahat naman po ng selda, ganun din, nasa 20 to 30 ang laman po. Nasa 1,500 po nakakulong sa Pasig City Jail. Marami, no? 20 mahigit. Dami rin pala, no? Lahat kaya yung mahigaan. Di mo masabi, maging miyembro mo yan. Kibuloy. Mapasya yung mga kaluluwa niyan. Ayun, so balik ngayon po, ang hinihintay na lang natin yung discharge order ng kanyang attending physician kung safe na siya na lumabas at paglabas ay balik siya doon sa kanyang selda.
Yes, correct po. Opo. Sumusunod lang po kami sa medical advice ng ating expert at kung may discharge order na siya, balik selda ho. Makakaasa ho ang taong bayan natin. Sige po. Sir, ang jail superintendent po. Ayan mga kababayan ha. Una hong dinala ni Lucio sa emergency room ng Dr. Rizal Medical Center. Itong si Pastor Kibuloy from Pasig City Jail. Inilipat. Hindi na ho sinabi para sa security reason. Pag gumaling, balik oblo ulit. May inihintay pa nga ho rito kay Kibuloy yung sinasabing ewan natin kung mangyayari pa yan. Galing Amerika, extradition. Yung lilipat siya doon. Tingnan natin kung mangyayari pa yan. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit mamaya. Bye-bye.